to 6 months, sabi ko, I will eradicate corruption, criminality, and drugs. If I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. Tell me what my credentials to the presidency? Then I'd say, Davao is Exhibit A. Ngayon, dito sa Davao, hindi sabihin ito malinis itong bayan na to. It's not perfect. So that maybe I said, kung magdating ako doon sa Pasig, I can promise you, not heaven, but I will promise you a comfortable life. Corruption has to stop. Criminality has to stop. Either makuha ko ang gusto ko or you perish. Magprangkahan na lang tayo. Anong ibig sabihin yan? Patayan yan. I promise you, hindi naman believe yung ibang tao. Sabi ko, I would stop drugs and crime, criminality in 3 to 6 months. That's too ambitious. My God, subukan ninyo ako. That's what I told the Davao criminals before. Pinapatawag ko pa, do you want to go out of the city? Gusto mong pumunta ng Manila, maganda ang buhay doon. Doon ka na lang, gusto mo? Hindi naniwala. Di patay. Anong pag-usapan natin dyan? Bakit para sa akin? Did I do it for my own? For my own benefit? To enrich myself? What does the life of a criminal have to do with your pocket? No. Nabi ko lang, I want a peaceful city. Umalis kayo. Pag hindi, papatayin ko talaga kayo. Di pinatay ko. Huwag na tayo magtagot pa. Papangkaprang ka na lang. Ngayon ako, I have this, kung ako ang presidente, huwag muna kayo mag-demonstrate. Give me time. Give me time kasi mag-hearit talaga ako. At kung gusto naman siya, hindi, talagang gagawin ko. Hihirit ako. Sabi ko sa military pati police, only criminals, drug-related offenses. I will tell the police and the military, go out and kill them, period. Alam naman nila. Alam mo ito, pag ako ang na-presidente, I would warn you, I do not covet the position. Pag na-presidente ako, magtago na kayo. Yung 1,000 it would reach 50,000. I would kill all you making the life of the Filipino miserable. Patayin ko talaga kayo. Kasi manalo ako dahil nga yung breakdown sa law and order. I do not want to commit a crime. But if by chance, per chance, God would place me there, magbantay kayo, kasi itong 1,000 na ito maging 100,000. Diyan mo makita tatabo yung isda dyan sa Manila Bay. Diyan ko kayo itapon. I do not want to be president. I do not want to kill people. So do not elect me as president. If I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. Tell me, what is my credentials to the presidency? Then I'll say, Davao is Exhibit A. Either I get what I want or you perish. Let's be straightforward. What does that mean? That means killings. You should get out. If not, I will really kill you. So I killed them. Let's not play hide and seek anymore. Let's just be frank. I will tell the police and the military, go out and kill them, period. I will really kill you. I do not want to kill people, so do not elect me as president. That's the man before you for this hearing. Even if he's not in court today, he repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. He won the election, became president on 30 June 2016, and did exactly as he said he would. He murdered thousands of people by taking the Davao model
nationwide. I'm finished, Your Honor, and perhaps I'd suggest that the next presentation start tomorrow. Well, anyway, yung mga hindi pa nakapanood dito, mga clear, ang una nilang pinag-usapan, syempre, yung mga kwento, kwento na sinabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, wait na tayo, yan. Pangulong Duterte, di ba? Sinasabi nila na intentional yung pagkakapatay, di ba? At kumbaga yung ibang admissions niya rin sa mga sinabi, yun din yung nasabi nung una na prosecutor. Okay? Wait lang, makakita. Yan, yun din na sinabi ng prosecutor. Pero ang maganda ring sinabi, mga kaklir. Okay, ito. So, sabi niya dito, yung una, ang pinapalabas daw ngayon, hero pa. Hero si dating Pangulong Duterte. Diba? Pero yun nga, according to prosecutor and Attorney Butuyan, yun, binanggit niya, mga ka-clear, isa-summarize na natin ito, binanggit niya yung sinabi ni dating Secretary Boying Remulla na mahihirapan makakuha ng domestic justice na dito sa Pilipinas dahil supposed to be mga ebidensya daw ay mga ebidensyang niwala, intentional or hindi, pero mahihirapan na makakuha ng mga transcript, mga witnesses, dahil yung mga supposed to be mga dokumento, evidence, yung iba, nawala. Diba? And mga ka-clear, natatandaan nyo ba? I-ano ko lang to i-correlate ko lang to. Natatandaan nyo ba nung nagalit si General Torre sa regional? Kasi regional director siya ng Davao at that time, nung hinuhuli nila si Pastor Kibuloy. Nung naghahanda sila for Pastor Kibuloy. So, he was assigned there, si General Torre, at yung sa Davao City, natatandaan nyo ba na tinanggal niya yung ibadong pulis? Dahil napatunayan niya at nakita niya na yung police blotter, yung libro, yung kumaga notebook, yung logbook ng pagbablatter, dinudoktor. Diba? Kaya maraming siguro nagalit nga si Mayor doon dinudoktor na parang pinalabas na hindi naman kayo ganyan kalinis na city. Hindi kayo ganyan ka-peaceful. Kasi meron mga tinatagong krimen na hindi na ilalagay sa blotter. Natatandaan niyo ba na sabi ni General Torre, ako nagkakamali, sinabi niya, instead of theft dahil nanakaw, ang nilagay sa blotter, nawala. So kung nawala, walang krimen, di ba? Kasi hindi yung nakawan. So nililinis. Lumalabas dito, nililinis yung record. Okay? So yun nga, binanggit ni Atty. Butuyan na mahihirapan makakuha ng hustisya na yung mga biktima dahil nga yung mga dokumento, mga papel, niwala, sinira. Ganon ang pagkakabanggit ni Atty. Butuyan. Actually, maraming nabanggit si Atty. Butuyan at pero itong pinakahuli kasi ang medyo talagang tumatak, itong dulo, mga ka-clear. Pagkatapos ni Atty. Butuyan, nagsalita si Atty. Kaufman. At the same playbook. Sinisi ang media, di ba? Sinisi ang media at hyperbole lang. Kumbaga, exaggerated lang yung kwento. Walang katotohanan. At sinabi niya para bang pinakita pa yung mga larawan ng mga grieving families. Na para bang alam mo, walang kapuso-puso. Na para bang ang dating, media lang nagpapahype dyan sa mga patayan na yan. Tapos nalagay naman yung mga masyado magagandang larawan na napaka-glossy. Nakita nyo na walang kapuso-puso doon sa mga taong na biktima. Walang remorse feelings kahit yung lawyer. Diba? So para bang pinalaki lang to ng media, hindi yan totoo. Dahil siya ay hero. Hero siya dahil ang kanya ay para mapagsilbihan ang mga constituent niya. Para luminis. Pero makikita nyo, mga clear, sa sinabi ni Kaufman, wala siyang pagtanggi na pumatay. Wala akong nakita, di ba? Ang dinidinay na lang nila ngayon yung intentional. Yung na ito ay illegal. Kasi ang pinupush ngayon ni Kaufman, self-defense. Ginawa man ito dahil nagtatrabaho sila. It's the job of the police officers.
trabaho nila yan. Pero may sinabi si Kaufman dito na video na kinote niya na kung aabuso kayo, kayo yung mapaparusahan, yung mga polis. Pero nako mga kaklir, ang hindi ko napansin kung nabanggit nila para doon sa sagot kay Kaufman. But anyway, siguro nakikinig sila dito sa atin. Makinig po kayo ICC ha. Kasi ito, baka makalimutan nyo. Hindi ko matandaan mga kaklir kung nabanggit ha. Baka nakakalimutan na sagot doon kay Kaufman, doon sa sinabi na pag umabuso kayo ang mananagot or kayo mapaparusahan. Sa mga polis, di ba sabi ni dating Pangulo Duterte sa mga polis. Pero ang pangsagot dyan, inutos ni dating Pangulong Duterte sa mga pulis, no? Hindi nyo sila kailangan itali, hindi nyo sila kailangan paluhurin, di ba? Hindi ang trabaho ng pulis. Ang trabaho nyo, encourage them to fight. Encourage them to fight. At pag lumaban, kill. Kung nakikinig ang ICC, di ba? Ang trabaho ng pulis, hindi i-encourage ang mga akusado or suspect na lumaban sa law enforcers. Di ba? Kaya nga yan hinahandcuff. Hindi para patayin. Hinahandcuff yan para hindi man laban sa basahan ng Miranda rights. You have the right to keep silent. You have the right to lawyer. Yun. Yun ang obligasyon ng pulis. Hindi niya obligasyong mag-encourage sa mga suspect na lumaban. Para pag lumaban, patay. Diba? So, ito pa. Sabi niya, para daw nagsalita pa si Kaufman. Para daw James Bond, license to kill pa daw, then just kill. Tapos it cannot be done by the one man alone. Of course, kaya nga may co-perpetrators eh. Di ba? Kaya nga may co-perpetrators, hindi niya kaya yun. Mag-isa. Pero siya ang mastermind. Siya yung architect ng systematic na kapatayan na to. Sabi niya, sabi ni Kaufman, wag daw mag-rely sa chismis. At ang pasimuno daw nito ay walang iba, kundi si PBBM. Dahil gusto daw patayin, i-neutralize, well, the word is neutralize, the Duterte legacy. The Duterte. Sinisi talaga ng gusto ni Kaufman si PBBM at mga kasabwat niya daw na unconstitutional na paghuli kay Digong. Unconstitutional, pero sabi din niya na hinuli ng may warrant of arrest. Yan kasi ang naratibo ng DDS. Diba? So, kaya ang sagot ko mga kaklir, ito sagot ko Hindi lang binasan lahat eh. Ito ang sagot ko sa media. Okay? Hindi lang binasan lahat ng hindi lang binasa. Ito ang sagot ko Kaufman has the temerity to accuse President Marcos of trying to neutralize Duterte's legacy. That is preposterous. He seems to be the one suffering from severe cognitive impairment and not his client, because he tremendously forgets the timeline since the crimes against humanity cases were filed before the International Criminal Court in 2017, when President Marcos Jr. was still a private citizen. Kaufman does not offer a clear defense for his client's alleged extrajudicial killings, which reportedly happened during Duterte's time as mayor pa. In addition, one of the counsels, si Silvestre Bello Duterte, ito, i-quote nyo to sa media. Sinabi ko to hindi lang siguro nabasa nila. Ito, in addition, Kaufman, in addition, one of the counsels, Silvestre Bello Duterte, na nandiyan dyan ngayon at kasama nyo, admitted that Duterte killed someone by throwing him out of the helicopter. Inamin niya ni Silvestre Bello na pumatay si Duterte, tinapon mula sa helicopter. He should learn the facts of his case rather than focus on political rhetoric. Si Kaufman ang namumulitika. Di ba? Si Kaufman ang namumulitika. Bakit? Ang sabi nga nung ibang DDS dito, ang sabi ng Duterte supporter, banggitin ko na pangalan, Jam Magno. Ginagamit na lang ito ni VP Sara para makasurvive sa kanyang political career. Ito mga paawa effect nito, yung naratibo ng kidnapping, when in fact, mga kaklear,
Tandaan nyo to. Attorney Kaufman, tandaan mo to kung nakikinig ka, kung ka-clear ka man. Ha? Ha? O kasi ang mga ICC Prosec, kung nakikinig po kayo. Nakikinig po kayo. Yan. Diba? Si Duterte, si dating Pangulong Duterte, hindi yan madadala sa ICC kung hindi siya pumatay. Diba? Kaya nga sabi nung isang senador, ano yung word? Ano yung ginamit na word? Ano yung word na ginamit? I forgot the word. Teka lang ha. Wait. Ano yung word? Ano yung ginamit? Ano? Ideally, dapat dito nililitis. Yung itong klaseng crimes against humanity. Pero, hindi ba? Ideally, mas okay na walang naging patayan. Di ba? Mas okay kung walang EJK. Kung walang EJK, di naman siya madadala dun sa ICC. Di ba? This administration would have no purpose at all to bring him there. Bakit? Kasi walang kaso. So, bakit ipapahid ni Attorney Pahid Kaufman? Di ba? Na kasalanan ng Pangulo, ang kasalanan ng kliyente niya na umaming pumatay. Di ba? Kaya ang tawag natin ngayon kay Kaufman, Attorney Pahid Kaufman. Ang hilig magpahid, tapos irrelevant. Irrelevant siya doon sa akusasyong pumatay yung kliyente mo. Tingnan niyo mga kliyente. Ano ba ang pinagsasabi ngayon ng prosecutors? Lahat pumatay ka, pag amin mo pumatay ka. Anong connection ngayon ng pagpapadala ng administrasyon kay Pangulong Duterte doon sa ICC when there are already cases filed against him? Anong connect ng pagpapadala doon sa issue ng pumatay ang kliyente mo? Walang connect, di ba? Tapos sabi niya, pamumuliti ka, 2017 pa nga ito kaso. Nagkaroon pa nga ng unit team. Di ba? Kaufman. Di ba? Makapagturo ka lang. Di ba? Wala ka ng sense. So lumalabas talaga, siguro nga mga kakli, yung cognitive impairment, baka siya yung nagsasuffer, hindi yung kliyente niya. Tapos tinuturo niya rin ang kliyente niya. Mahilig siya magturo eh. Di ba? Kasi nakalimutan niya na 2017 pa yung case. At nakalimutan niya mga kakli, as early as November 2021, nag-request ang dating Pangulong Duterte, yung admin niya. Sabi niya, oops, ICC prosecutor, kami na, Truminardo Guevara, kami na mag-prosecute, defer muna kayo. Hinto. Pinagbigyan yun mga kakli ng ICC prosec. Pinagbigyan. November December, January, February, March, April, May. June, wala pang nangyari. Hindi pa nakasuhan ng mga co-perpetrators niya. Yung mga binanggit na yan, wala. More than 6 months. Ano sabi ng ICC prosecutor? Ay, hindi kayo totoo. Walang nangyari. Itutuloy na namin ang pag-iimbestiga. That's June 2022 mga clear. Sabi ni Exa Zero, nakalimutan ng ICC ang participation ni Michael Yang, Tony Yang at Tita Rip. Actually, meron pa sa susunod na hearing. Pag-supply ng illegal drugs dito sa Pilipinas para maipagpatuloy ang war on drugs habang pinapaslang ang mga Pilipino. Diba? Huwag nila kalimutan yung cheque ni Sammy Uy na pumasok daw sa accounts ng mga Duterte. Sammy Uy is allegedly known as drug lord. Diba? Sana mabanggit yan. Sana may ebidensya binigay si Senator Trillanes. Ay, by the way, nga pala. Dito, sa mga binanggit na co-perpetrators, di ba? Common plan, mga kaklir. Common plan. Mga kaklir, tingin ko, uulitin ko to. Mayor Magalong has something to say about this. ICC, according to Mayor Magalong, he has the reports. Kasi kanina sabi ng prosecutor, murder. Oh, murders. In-emphasize yung plural. Committed murder. Oh, murders. Yeah. So, Mayor Magalong admitted, hindi to galing sa atin mga kaklirap, kaya ICC. If you have the time, ICC prosecutors, you have the time. You can contact Mayor Magalong, the Oversight Committee head ng Tukang, who admitted that he has the records, he has the reports, and he admitted that the killings were done intentionally.
Hindi sa ating galing yan. They were done intentionally, and there were names listed who were not supposed to be there in the drug watch list. And some of them were just part of political rivalry, according to Mayor Magalong. It will be of great help if Mayor Magalong will testify against his idol, Duterte. But I doubt. Okay? I doubt. Bigyan na lang niya yung report niya kung meron. Kasi may mga generals na sangkot doon. Diba? May generals na sangkot doon. So lahat ng dapat managot. That's good governance. That hindi good covering up. Good governance. Hindi good governance. It's supposed to be good governance. Okay? So mga kaklit, ang nakakatuwa dito. Kaya tayo kay ano kung sinulat dito. Ito. Ang maganda kasi kanina mga kaklit. Natutuwa ako. Ha? Wait, teka lang mga kaklit. Ito pa pala. Sinabi pala ng prosecutor, nung nauna kay Atty. Butuyan. Sabi niya, yung mga napatay, hindi nakatikim ng due process. Diba? Hindi nakatikim ng due process. Na siyang binibigay natin ngayon kay Duterte. Diba? Ganon. Ito. Isa mga kapatid. Ito yung pangatlo. Nakakatuwa kasi siya. Na-clear, mga ka-clear. Binanggit niya yung tungkol sa yung mga video pinakita. Di ba sinabi natin dito sa atin, kung totoo na may patayan at inaamin naman may patayan, hindi ba dapat nagpa-imbestiga si dating Pangulong Duterte bilang mayor? At isama na natin si VP Sara na mayor siya at the time. Mayor siya at the time ng Davao. Or vice mayor siya, mga kaklir. At the time na mayor si dating Pangulong Duterte, vice mayor siya. May time na umabot doon sa 2011 to 2019 na siya ay official na ng Davao City. So may mga patayan na yan. So tanongin nyo kay VP Sara, nagkaroon ba ng pag-iimbestiga dito? Ito inisip ko mga kaklir. Kasi totoo naman. Binanggit to, baka makalimutan ko lang. Binanggit si Aguirre. But I think dapat hindi lang ang kanyang role is hindi lang yung role niya na siya ay gagawing kasabwat sa common plan is pagiging lawyer. Tingin ko dapat mas malalim ito. Tingin ko mas malalim ito bukas. Ito yung nakikita ko mga klira. Ito yung nakikita ko. Naging lawyer ka kasi part ka ng common plan. Itong common plan na to, dapat they should have a lawyer who will represent them. Okay? So nag-represent si Aguirre. But the way I see it, nilakad lahat nila yung kaso. And ito, ilan kaso muna ang sinampa? Tanong natin, yung pinatay ni Danao, kumaso ba yon? Yung pinatay sa helicopter, yung hinulog, nagkaso ba yon? Nagkaroon ba yan? Ilan ang pinatay nyo? Ilan yung tao na di umanong nilibing doon sa laod? Lahat ba yun nagdemanda? Kasi kung tinago nyo lang yan, ito yung nakikita ko. Pag pinatay at may body, maaaring makasuhan. May ebidensya. Pero yung taong nawala na lang, mukhang yun, hindi na naimbestigahan. Missing. So kaya tanong natin, kay Silvestre Bello III, ano nangyari doon sa taong hinulog sa helicopter? Total, alam mo yan. Yan ba ay nag-imbestiga? Ano nangyari at hinulog? Acquitted ba si dating Pangulo Duterte o hindi na ito naimbestigahan? Missing na lang. Diba? So yan. Ang sinabi pa mga clear, nabanggit na natin nung pumasok ako mga clear, binanggit na yung planting of evidence. Sabi ko, nako, mukhang nakikinig ang ICC prosecutor sa atin. Di ba? The first time mga kaklir, ako, anniversary ko na. Feb 24 na tomorrow. 1 year na ako sa palasyo. Anyway, the first time akong sumagot, kung matatandaan nyo, kung nasubaybayan nyo, yung unang araw ko sa pagiging Palace Press Officer, yan ang unang tinanong sa akin.